Welcome back dito sa channel natin. After ng ilang years, nagkaroon na rin ng groundbreaking ceremony para sa dalawang station ng Metro Manila Subway na itatayo dito sa Bonifacio Global City. After nga ng ilang taon na pagka-delay, natuloy na rin ang groundbreaking at finally masisimulan na rin ang construction nito. Papunta tayo dito sa may 11th Avenue. Nagtataka ba kayo bakit may mga vacant na property dito? Ito pala ay nakalaan na para sa mga entrance exit ng Metro Manila Subway, Kalayaan Station. So ayun guys, malapit lang ito dito sa may Uptown Bonifacio. Dapat nga ang station dito, Uptown Bonifacio nang ipangalan, hindi Kalayaan. Malayo na yung Kalayaan dito. Noong isang araw lang ay nagkaroon na nga ng groundbreaking ceremony. Ang contract package 105 ay nai-award na last year. Ito ay nakuha ng joint venture ng DMCI at Nishimatsu Construction ng Japan. Sa kanila din napunta ang contract package para sa East Avenue at Quezon Avenue stations na ginagawa na ngayon. Halos 2 taon na nakaraan, ipinakita natin itong mga marker na inilagay na noon ng Department of Transportation sa mga lugar na dadaanan at pagtatayuan ng subway station. So ayun guys, nandito tayo sa may 11th Avenue. Dito dadaan. Sa ilalim nito yung twin tunnel ng Metro Manila Subway. Galing ng Shaw Boulevard Station doon sa may Ortigas na tatawid sa ilalim ng Pasig River. Mas okay siguro kung Uptown Bonifacio Station. Medyo malayo talaga dito yung Kalayaan. Ayan, makikita nyo naman doon pa, mga 3 blocks away. Anyway, finally, after ng delay dahil sa right-of-way issues, na-award na rin ang contract, nagkaroon na ng groundbreaking, at posibleng ngayong taon magsisimula na yung actual na construction. Nagkaroon na nga ng delay ang Metro Manila Subway Project na magtatayo ng 17 na mga stations. Ongoing na ginagawa ang ilang mga station mula Valenzuela hanggang sa Shaw Boulevard sa Pasig City. Dito rin yata sa may open parking area magkakaroon ng entrance exit. Mula dito ay pupuntahan naman natin ang Bonifacio Global City Station. Ipapakita ko rin sa inyo kung saan ang location. Ang bawat contract ay may 2 station. At ang mga contract na yan ay i-award sa isang Filipino company at isang Japanese na construction company. Ang Metro Manila Subway tinuturing nga na project of the century, ang kauna-unahan na subway railway line dito sa ating bansa. Konting lakad lang ay nandito na tayo sa likod ng Uptown Mall. Maraming mga commuters na makikinabang sa bagong station na itatayo malapit dito. Nandito rin pala sa kabila ang British International School.
May isa pang bagong project na tinatayo na ngayon dito sa likod ng Uptown Mall. Dito dapat itatayo ang Icon Tower na hindi na nga natuloy. Konting lakad lang, isa pang bagong mall ng Ayala ang nagbukas na dito. Yan ang Park Triangle Mall. Soft opening pa lang yan at hanggang second floor pa lang yung nagbukas na. Abangan nyo na lang yung separate na vlog na gagawin natin dyan. Nandito na nga tayo malapit sa Market. So ayun guys, dito sa may Sirendra, along McKinley Road, dadaan yung subway. Isa sa mga identified location na ng isang entrance exit para sa BGC station ang itatayo dito sa harap ng Market. Isa sa mga entrance ng BGC station ay dito mismo itatayo. May mga markers na rin na inilagay dito sa area. Ito ang ikalawang station na kasama doon sa Contract Package 105. Kung hindi nyo pa nababalitaan, last year pa lang nakaplano na ang redevelopment dito sa Market property, especially itong malawak na open area na ginagamit ngayon bilang parking. Sa year 2027 pala matatapos na ang lease dito ng Ayala Land. Ang BCDA pa rin pala ang nagmamayari dito sa Market property. Ito ang pinakahuli na malawak na property na pag-aari nila dito at gusto nga ng BCDA na i-maximize ang buong property na ito. Isa sa mga planong itayo dito ay isang transport hub na i-connect sa BGC subway station.
Abangan natin kung sino man ang bagong developer dito sa Market. Pwedeng Ayala pa rin, pwedeng iba na. Depende sa mapipili ng BCDA. Isa rin sa possible scenario ang pagsasara ng Ayala Malls Market at pwede rin na ma-demolish yan. Pero sa tingin ko ilalaban niya ng Ayala Land. Nasa 30 billion pala yung initial na investment na kailangan para makasali sa bidding process na gagawin this year. Dito naman sa unahan, malapit sa tapat ng SM Aura, magkakaroon din ng entrance exit. So ayun guys, hanggang dito yung Bonifacio Global City Station ng Metro Manila Subway. Ang contract package 106, dalawang station din yan. Ang Lawton Station ay tatayo doon sa may McKinley Hill at Senate Depot Station ay tatayo doon sa Fort Bonifacio. May dalawa pang contract package, ang FTI at Bicutan Station at may isa pang contract para sa NAIA Terminal 3 Station. Yan ang pinakadulo ng Metro Manila Subway. Sa year 2032 pala ang full operations ng lahat ng mga station ng Metro Manila Subway. Pero baka year 2030 maging operational na ang phase 1 ng Metro Manila Subway. Anyway, nandito na lang din tayo sa SM Aura. Tingnan natin ang latest na ganap dito. Andito na tayo sa may Sky Park. Ngayon ko lang na-realize, nilakad ko pala mula Uptown Bonifacio hanggang SM Aura from north to south. By the way, meron palang ginagawa ngayon na renovation dito sa loob ng SM Aura. Saka na tayo mag-update kapag nagawa na. Nakasarado kasi yung renovated area, hindi natin makita. Dito naman tayo sa mas pinakamataas sa bahagi ng SM Aura. May chapel dito sa taas, marami pala nagsisimba dito. Kitang kita din natin yung Hotel 101. So ayan guys, yung mga barangay dito sa malapit, yan ang Embo Barangays na nailipat na mula Makati City papunta ng Taguig City. Sa ngayon, ang Taguig na ang namamahala sa 11 na Embo Barangays. Natalo nga ang Makati City sa desisyon ng Supreme Court at pumabor ito sa Taguig at nailipat nga ang 11 na barangay. Abangan natin ang mga bagong development dito sa BGC pati na pagsisimula ng Metro Manila Subway Stations. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon.
Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching.